Sa MVP ladder ng NBA mga idol, makikita natin na pang-5 si Mitchell, pang-4 si Tatum, pangatlo si Giannis at ito, number 2 si Jokic at syempre number 1 si Shai Gilgeous-Alexander, better known as SGA. Sa bulto naman po ng season, itong dalawang to ang nagkakarerahan sa pagiging MVP talaga. Si Canadian SGA nga ay nag-average ng 32.7 points, 5 rebounds, 6.4 assists and 1.7 steals per game ngayong season. Tapos si Serbian Nikola Jokic ay nag-average naman ng napaka-impressive na 29.6 points, 12.7 rebounds, 10.2 assists, and 1.8 steals per game para sa Nuggets. Sa aking paringin mga idol, either kung si Jokic o SGA man ang mag-MVP ay walang kaso. Sa tingin ko, deserving naman talaga parehas tong dalawa. Kung pwede nga lang dalawang MVP yung ibibigay, gagawin ko eh. Pero bawal naman din yun at mawawala ng importansya yung award. Talagang nakabase na lang din siguro yan sa gustong preferences ng mga boboto. At sino yung boboto? Malamang hindi tayo, kundi yung media. According po dito sa sportmakers.co.uk, ang mga boboto daw sa NBA Awards ay a panel of 100 sports writers and broadcasters from across the USA and Canada. Agree man kayo o hindi mga idol, kasi kahit dito sa Pinas maraming nagsasabi na bias yung media. Ganyan po ang way ng pagboto para sa MVP Award or even yung ibang mga season awards din ng liga. Para sa mga hindi po nakakaalam, wala pong say yung mga players, coaches at iba pa, media lang. Kaya magtulungan po tayo rito mga idol. Para sa akin ito ang dahilan kung bakit si SGA ang MVP at hindi po si Nikola Jokic. Mamaya syempre babalik na rin naman natin to. Unahin natin si Shai. First of all MVP si Shai kasi siya ang best player sa literal na best team ng NBA ngayon. Natapos po ng OKC ang season na ito with an NBA best na 68 wins and 14 losses. Yan na po ang pinakamalapit na best record ever since nung nag-73-9 yung Warriors noong 2016. Ganyan po naging dominating ang OKC ngayong season at expected din po na magkakaroon sila ng deep playoff run at syempre magiging paborito sila sa bawat series na mapapabilang sila. And si Shai po ang nasa gitna ng lahat ng iyan. Napaka-efficient po ng naging season niya ngayon, shooting 51.9% from the field. Napakahirap pong maatim niyan mga idol, lalo pa at gwardiya siya na for 76 games, lampas kalahati literal na mga tira niya ay napasok niya. Ang hirap nun ma-achieve lalo at ikaw yung lead guard ng team mo and knowing din po na sa kada laro, nakadesenyo ang depensa ng kalaban para pigilan ka. Pero for some reason, kinaya ni SGA na mag-average ng more than 50% from the field while leading his team sa best record ng NBA ngayong dekada na ito. To put that into perspective, yung unanimous MVP season ni Steph noong 2015 to 2016 season mga idol, tumira siya noon ng 50.4% from the field. Impressive na impressive talaga yan nung mga panahon na iyon. Tapos kumamada din siya ng 30.1 points per game. Pero ngayon, better numbers on better efficiency sa overall shooting ang ginawa po ni SGA. Pero for some reason nga, hindi mo pa rin masasabi na siya ang unanimous MVP. Paano ba naman ang katapat niya ay isang Nikola Jokic na pag sinabi kong probably ang best player ng NBA ngayon, hindi nyo ko aawayin at literal na pang best player in the NBA din po yung laruan niya. At hindi lang yung laruan kundi yung mga numero din. 3 beses na nga pong nag-MVP si Joker at ito po ang box score numbers niya sa unang MVP season niya. Masasabi mong that time deserving naman siyang mag-MVP. Ito naman po yung average niya sa pangalawa niyang MVP season. Again, parang wala naman din pong umaangal that time at siya po yung rightful na MVP. Tapos last season, siya pumuli ang MVP at yan po ang mga numero niya. Medyo may argumento na nito na pwede rin si Shai ang MVP last year pero eventually ay napunta kay Jokic. This season po, ito ang mga numero ni Jokic. Pwera lang sa rebounding pati blocks literal na nahigitan po ni Jokic ngayong season yung mga numero niya doon sa mga season na nag-MVP siya. So kung worthy siya ng MVP sa 3 season na ito, bakit hindi siya worthy na mag-MVP ngayon? First time nakita ng NBA to na isang big man ang nag-average ng triple-double, hindi ba? Na yung player na akala mong nag-pick na kasi nakakatatlong MVP na, may ilalakas pa at may ipapakita pang bago, hindi ba? Hindi ba deserve ni Jokic na mag-MVP kasi 4th seed lang yung team niya? Hindi ba nung 2017, nung nag-MVP si Westbrook, kahit 6th seed, nag-MVP siya gawa nung parang ang hirap nga rin arukin yung triple-double average niya nung mga panahon na iyon? Pero halos inangatan din po ni Jokic yung mga numero ni Brody noon across the board at di hamak po na mas efficient niyang ginawa yung triple-double average niya ngayong season kaysa sa triple-double average po ni Westbrook noong 2017. Pero ayun nga, hindi pa rin po sigurado yung pagiging MVP ni Joker dahil din kay Shai. So ang sakit sa ulo nito mga idol, historic season po ang ginagawa ni Jokic ngayon. Walang ibang big man ang gumagawa ng ginagawa niya mga numero sa points pati rebounds. So marami na.
Pero sa assist, tapos nanggagaling lang yan lahat sa iisang player, wala. Though hindi mo rin naman po matatawaran na ang case ni SGA kasi nga andun siya sa best team and siya ang leader nito. Naniniwala ako na kung number 1 ang Nuggets ngayon sa West, si Jokic po ang clear na MVP dito. Pero since hindi nga sila, masasabi kong si SGA ang frontrunner para sa award na ito. Ang puzzling lang din mga idol, kaya dapat po nating abangan kung sino ang tatanghaling most valuable player ng NBA ngayong season. Kaya para sa inyo ba, sino ang MVP? Si SGA ba o si Jokic? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Syempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube random comment picker by pickawinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan, pinutin natin yung fetch. And dito na po natin isa-select yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas, kasama nga po yun sa ating mechanics. Then syempre hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba-iba yan eh. Pwedeng SZ lang yung comment ng iba, pwedeng SIZE, so pwedeng iba-iba yon. Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun eh pag sinabi mong Merry Christmas, diba? Kaya dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments na babasa ko walang Merry Christmas, edi kulang yun. Hindi nyo sinunod yung mechanics. So next time ay sundin nyo talaga dapat. And pindutin na natin yung continue. Ayan, naglo-loading na po ang mga comments. So according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo tapos namimili ng panalo. Ito, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si @Selwin Banghal 358, size 8.5 belated Merry Christmas sabi niya. So, kasize ko yan si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo makukuha ang iyong premyo. Then, hindi pa po tayo tapos mga idol, meron pa po tayong consolation prize. Meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati. Yun, magpapag-giveaway tayo ng isa. Size large po ito. So, nag-iisa na nga lang po ito. Kung maliit ka man or malaki ka man, iisang size lang po talaga yung natitira. And ito po yung ating consolation prize winner. Si... Ayan, Jovan de Guzman -6CE. Size 8 naman siya, Merry Christmas yung comment niya. Bali, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na at hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod. Malay nyo, mas maganda na yon. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.